Okay, so start ka na bro. Pag nag-start ka na, mag-start na yung timer bro. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Car bag sauce in hand. Okay, magandang gabi po muli sa inyo lahat mga kapatid. Dako na po tayo mga kapatid sa ating pong pagpe-present kasi isa lamang po ang presentation natin. So tayo po bilang affirmative tatayo na ang doktrina ng once saved always saved po ay totoo at biblical. Okay mga kapatid. So kung maalala niyo po last May, teka lang po, ayaw gumalaw ng screen. Okay, ulitin natin. Maalala niyo po mga kapatid nung last May 29, nagkaroon po tayo ng discussion with Father Darwin, at nakapagtanong po tayo doon sa kanya ng live. At doon po sa pagtatanong natin, meron po tayong naibigay na 5 tanong kay Father Darwin, So actually, ito pong gagawin natin ay continuation na lang po noon mga kapatid, kumbaga ito po ay continuation ng discussion na yon at dito doon din po yung ano po yung pinag-usapan doon, yun din po ang kukunin natin para maglatag dito po sa ating gagawing presentation, So umpisa na po natin, ang una pong tanong doon, kung maalala ninyo, tinanong ko si Father Darwin kung makakapag-claim na ba ang Roman Catholics, ng eternal life. Ang sagot po ni Father Darwin ay hindi, pero tayo po na mga naniniwala sa ebanghelyo ay we claim na tayo po ay talagang meron ng possession of eternal life. Patutunayan po natin yun, Kasi ang sabi po sa Biblia, malinaw, salvation belongs to the Lord, Hindi po cooperation between God and man. Wala po tayong mababasang ganung talata. Lahat po about salvation ay tanging galing sa Diyos, okay? At alam po natin na ang Diyos ay omniscient at omnipotence, kaya kung meron po siyang plan of salvation, ay sigurado pong ma-accomplish yun, mga kapatid. Yung pong crucifixion, ayon po yun sa kanyang definite plan of salvation, sabi ng Acts 2:23. Okay? Kaya naman sa 2 Timothy 1:9, ang sabi ni Pablo, He saved us, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Sa mind po ng Diyos, tapos na po ang salvation. Pero dito po sa lupa, magko-consummate pa po yun, mga kapatid. Okay? Ngayon, kaya po siya nagkaroon ng plan of salvation kasi alam niya na ang tao ay mahuhulog sa kasalanan. At kaya nga sabi po ng apostol, Pablo, Roma 5:12, just as sin came into the world through one man and death through sin, so that spread to all men because all sinned. Nagkasala po. Lahat po tayo ay nagmana ng original sin kay Adan, mga kapatid. Dahil doon, no one is righteous, no not even one. All have sinned and fall short of the glory of God, mga kapatid. Sabi po sa Ephesians 2:1, you were dead in your transgressions and sin. Lahat po tayo spiritually dead. Yun po ang default status ng tao, mga kapatid. By nature, children of wrath. That's why lahat po tayo ay utterly helpless. Okay? Totally depraved, mga kapatid. Kaya nga po kung ang salvation ay nakasalalay sa ating performance, wala pong maliligtas kahit isa sa atin, mga kapatid, dahil po tayo makasalanan dito sa corrupted flesh, Kaya po ang mabuting balita, ang sabi dito sa Romans 5:6, at the right time Christ died for the ungodly. Okay, mga kapatid, yun po ay nakaplano na before the foundation of the world, At yung mga ililigtas, nakasulat na sila sa book of life before the foundation of the world, Kaya sabi nga po ng Panginoon sa John 6:38, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. And this is the will of Him who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last day. You see? So lahat na ibinigay ng Ama kay Kristo, walang maiiwan kahit isa. Lahat sila bubuhayin on the last day, mga kapatid. Sino po yun? Sila po yung mga nakasulat na sa book of life before the foundation of the world. Mga kapatid? Yan po ang pagpapakita ng Diyos ng pagmamahal sa ating mga makasalanan. Namatay po si Kristo para sa atin. Para alin?
para po tayo ay magkaroon ng katubusan sa kasalanan. 1 Peter 2:24 says, He himself bore our sins in his body on the tree. Siya lamang po ang nagbata ng punishment ng ating mga kasalanan, mga kapatid. At dahil doon, napatawad po ang lahat ng ating mga kasalanan, Colossians 2:13. Okay? How? By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this is set aside, nailing it to the cross, mga kapatid. Binayaran lahat doon ng Panginoong Jesucristo. That's why ang mabuting balita, 2 Corinthians 5:21. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Yung pong kanyang punishment na yun po ang naging substitute, Yun na po ang naging punishment natin. Samantalang yung kanyang perfect righteousness naman, naibilang po sa atin. Kaya po tayo naging katanggap-tanggap sa mata ng banal na Diyos, mga kapatid. Yan po ang ebanghelyo. Yan po ang pagpapakita ng Panginoon ng pagmamahal sa atin. Kaya nga sabi niya sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Yung sumasampalataya, mga kapatid, may eternal life, sabi ng talata, napakalinaw, Sabi po ng Panginoon John 5:24, He who believes has eternal life, has. He does not come into judgment but has passed from death to life. Wala ng judgment, mga kapatid, May possession na siya ng eternal life. Kaya ang sabi pa sa 1 John 5:11, And this is the testimony that God gave us eternal life. And this life is in His Son. Nakatago po ang ating buhay kay Kristo, mga kapatid. Siya na po ang ating buhay. Kung siya po ay nabuhay na mula sa mga patay at nabubuhay magpakailanman, tayo rin po ay ganoon na rin, mga kapatid, dahil tayo po ay nasa Kanya. Kaya nga sabi po niya sa John 14, Because I live, you also will live. Bakit? Dahil patuloy po siya nagmi-mediate para sa atin dun sa New Covenant bilang high priest, kung saan dun po tayo tinawag at napapailalim ngayon, At dun din po ipinangako ang eternal inheritance at yan po ay guaranteed. Bakit? Siya po ang guarantor niyan, mga kapatid. Paano mangyayari yon? Dahil nabubuhay siya magpakailanman, ang priesthood niya ay permanent, that's why consequently, He is able to save us to the uttermost. Since He always lives to make intercession for them, for us. Kaya kahit pa nagkakasala tayo ngayon, mga kapatid, patuloy tayong nalilinis ng dugo ni Kristo kasi may nagmi-ministeryo doon sa langit ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya naman, there is therefore now no condemnation para sa atin. Romans 8:1. Okay? So kung tumanggap ka kay Kristo, kapatid, you now have eternal life. Panghawakan mo yun, Ngayon, ang pangalawang tanong ko po doon kay Father, kung sinabi po ng Biblia, have eternal life, mali po ba na yun ay tanggapin namin, Siyempre po, hindi. Dahil ang sabi po ng Biblia, these words are trustworthy and true. Totoo po ang salita ng Diyos. Siya na po mismo ang nagsasabi sa atin, Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. Possesses right now of eternal life. Sabi pa sa 2 Corinthians 6:2, Now is the day of salvation now, mga kapatid. Kaya nga po, kailangan natin paniwalaan dahil imposible po sa Diyos na magsinungaling, kapatid. Kung sinabi niya po yan, sigurado po yan, mga kapatid. Kaya panghawakan po natin. Ngayon, pangatlong punto, sabi po kasi ni Father, hindi po pwede dahil tayo po ay mamamatay pa, Mamamatay pa daw po tayo dito sa laman, okay? Kaya hindi pa daw po pwede, wala pa daw tayong eternal life, okay? Ngayon, ang atin naman pong argument doon, mga kapatid, meron pa rin po, bakit? Sabi nga po ng Roma 8:10, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the spirit is alive because of righteousness. Buhay po ang ating espiritu. Yun po ang aakyat sa Panginoon, mga kapatid, pag tayo po ay namatay. 2 Corinthians 5:8. Mga kapatid? Kaya nga po, i-explain natin itong mabuti para maunawaan natin. Ang sabi po ni Father Darwin, ang kaluluwa natin ay immortal but not yet eternal. Okay? Hindi naman po ganun ang ating argument. Ang sinasabi po natin, ang ating kaluluwa ay may eternal life. Magkaiba po yun. So, i-define po natin itong dalawang terms na to. Yung immortality po kasi, mga kapatid, yan po, it refers to endless duration of existence. Yun po ang keyword niya, existence. Alright? Yun naman pong eternal life, it refers to quality of life that comes from union with God through Christ. You see? Yun po ang keyword, union with God, which includes immortality but is much more than mere endless existence. So, it overlaps, mga kapatid, pero may distinction pa rin siya. Alright? Para maunawaan niyo pa po, mga kapatid, tayo po ay may immortal soul, di ba?
Kung tayo po ay ligtas, pupunta tayo sa Panginoon, tayo po ay may eternal life kasi nandun tayo kasama niya. Pero yung taong hindi ligtas, pupunta po ang kaluluwa niya sa impyerno, wala po siyang eternal life pero nag-i-exist po siya doon. O, nakita niyo na po mga kapatid ang pagkakaiba? Kaya ang bibigyan po ng immortality ay itong ating mortal body pagdating po ng pagbabalik ng Panginoon sa ating resurrection. No? Pero tayo po ay tumanggap na ng eternal life spiritual, mga kapatid. Ano pa po ang sabi ng Panginoon? John 17:3 tungkol sa eternal life. No? This is eternal life, sabi niya, that they may know you, the only true God, mga kapatid. You see? Yung know po dyan, it is in the context of intimate relationship, mga kapatid. Talagang tayo ay merong experiential relationship sa Diyos, fully trusting, fully loving, para mag-asawa. Ganun po ang pagkakaroon ng eternal life, mga kapatid. No? Kaya nga po, eternal life is not merely endless existence. It is knowing God through Christ. Okay? Kaya po yung ating mortal body, yun po ang magkakaroon ng immortality na siyang ating pag-asa, mga kapatid. Yun ang ating pag-asa. No? Yun ang inaasam natin na mangyayari sa atin. No? Kaya tayo po talaga ay may eternal life na kahit po tayo ay mamamatay pa dito sa lupa. Okay? So, point number 4. Ang tanong ko po kay Father Darwin, ano po ba ang natanggap ng isang Roman Catholic Church, no? Roman Catholic na sumama o nagpabautismo sa RCC? Is it eternal life or probationary life? Actually, hindi po ito nasagot ni Father dito sa dalawang pagpipilian. Ang sinagot niya po sa atin ay promise, no? So wala naman po tayong tutol doon. Ang eternal life po ay talagang promise, mga kapatid, no? Pero malinaw din po ang sabi ng Panginoon, has eternal life. So ang lumalabas, mga kapatid, ang eternal life ay promise na ikaw ngayon ay mayroon ng possession of eternal life. That's it. Okay? It is both promise and it's also in possession. Okay? Pareho po 'yon, mga kapatid. Pag tinignan natin sa lexicon yung has, tignan niyo po, no? Sabi doon, echo, to have, to hold, to possess. Alright? It signifies current ongoing reality. Kaya po siya present, active, indicative. Kaya talagang ang Amplified Bible, talagang sinulat po yun, already has life that is now possesses it. You see? Kaya totoo po na talagang tayo mayroon ng possession of eternal life pag tayo po ay sumampalataya sa Panginoon. At kung yun po ay eternal life, hindi po yun on and off life. Endless life po yun, everlasting yun. Okay? So, last point, no? Ang sabi ni Father Darwin, hindi pa pwede dahil tayo po ay harap pa sa hukuman ng Diyos, sabi niya. Yes, ina-admit po natin na talagang meron pong judgment day, no? Of condemnation, by the way. Pero yun po ay hindi para sa atin, para sa mga unbelievers po yun. Ang para po sa atin ay iba, judgment of rewards na mauuna, mga kapatid. Sabi na nga po mismo ng Panginoon, John 5:24, He does not come into judgment but pass from death to life. Sabi niya pa sa Roma 8:10, no condemnation. Sabi niya pa sa Hebrews 8:12, I will remember their sins no more. Sabi niya pa sa Hebrews 10:10, have been sanctified once for all. Sabi niya pa sa Romans 5:11, we have now received reconciliation. Sabi pa sa Hebrews 10:14, has perfected for all time. Paano mangyayari, mga kapatid, na tayo mahuhusgahan pa sa kamatayan? Hindi na po, mga kapatid. Kaya ang pangako ng Panginoon sa atin, John 10, no? My sheep hear my voice, I know them and they follow me, I give them eternal life and they will never perish, never. No one will snatch them out of my hand. My Father has given them to me is greater than all and no one is able to snatch them out of my hand, of the Father's hand. You see? Kaya talagang wala, never perish, hindi tayo mapeperish, hindi lang tayo maaagaw ni Satanas, mga kapatid. Hawak po tayo ng dalawang persona ng Diyos. Tatlo pa nga yan dahil may Holy Spirit pa, mga kapatid, no? Niredeem na po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Redeem na po tayo at justified na rin po tayo by faith, no? That's why we have peace with God right now. We have peace with God. Hindi na magagalit, no? Na-propitiate na ang kasalanan, ang galit ng Diyos, mga kapatid, sa dugo ng Panginoong Isukristo. Kaya kung tayo po ay justified na ngayon, ang sabi ng Romans 8:30, also glorified, past tense na rin. That's why guaranteed po ang ating glorification, mga kapatid. Alright? Now, sabi pa sa Romans 1:16-17, the gospel reveals the righteousness of God that comes by faith from start to finish, as is written, the righteous will live by faith. Okay? Faith alone. For salvation, mga kapatid. No, for salvation. Now, punta po tayo sa rebuttal kasi isang presentation lang to, no? Sabi po ni Father Darwin, nung mga tanong natin, actually,
dalawa lang naman po ang nakita ko talaga na pinaghugutan ni Father Darwin. Ang eternal life promise pa lang at hindi pa nare-realize. Pangalawa, aharap pa nga daw po sa judgment. Then, meron po siya mga verses na ginagamit. Yun po pagtutuunan natin ng pagsin. Pero bago po yun, mga kapatid, no? Ano po muna natin, isaayos po muna natin, no? Kasi ayon kay Father Darwin, ang eternal life daw po ay eternal reward, no? Reward, okay? Actually, our response to that, mga kapatid, ay hindi po, no? Ang eternal life po ayon sa Biblia ay gracious free gift from God. It is a gift, not a reward earned through good deeds or behavior. Pero mga kapatid, tayo po, no, naligtas, no? Tayo po ay magkakaroon ng reward dahil sa ating paglilingkod sa Diyos. Yung pong ginagawa nating paglilingkod flows from our salvation dahil ligtas na po tayo. Naintindihan niyo po ang distinction? Ngayon, they are appealing sa 2 Corinthians 5:10, no? I-explain po natin mabuti ito, no? Ano po yung sinasabing due doon, no? Dahil sa whether good or evil sa ginawa natin sa body. Ito po ay acceptance of rewards na 5 crowns or loss of rewards. Hindi po damnation or salvation, hindi po, no? Patunayan po natin. Yung pong dictionary, pag tinignan natin yung due, positive, negative, yung reward, positive lang, no, mga kapatid. Pero sa Biblia, ang sabi po, meron pong 5 heavenly crowns, mga kapatid. Hindi ko na po isa-isahin dahil maiksi lang po oras natin, no? Yang mga rewards po na yan, mga kapatid, yan po ay ating tatanggapin, no? Dahil sa ating paglilingkod sa Diyos. Pero hindi po yan dapat i-confuse sa eternal life. Hindi po, magkaiba po yan, dalawang yan. Okay? Ngayon, baka ako ito lang naman yung naisip ko, no? Baka ako, ito ang pinaghuhugutan ng RCC, no? Yung Colossians 3:24, no? Kasi nakalagay dito, inheritance as your reward, okay? Then meron din makikita, Mark 10:17, inherit eternal life. Pag pinagsama niyo po yung dalawang yan, parang lalabas, eternal life is reward, no? Pero hindi po, mga kapatid. Magkaiba po ang tinutukoy ng dalawang yan, no? Tignan natin mabuti. Yung Colossians 3, mga kapatid, ito po yung pinapagawa sa mga Kristiyano eh. Wives, submit to your husband. Husband, love your wives, etc. No? Yan po yung mga work heartily, sabi ni Pablo. Oh, tama, no? Na paglilingkod natin sa Panginoon, no? Paglilingkod. Kaya yung inheritance as your reward, tumutukoy po talaga ito dun sa 5 crowns na marireceive natin dahil sa ating paglilingkod. Yung po kasing crowns na yon, that is part of our broader inheritance na makakamit pagdating ng panahon. Kasama yung new heaven and new earth, yung ating glorified body, yung ating paghahari sa 1,000 years millennial kingdom of Christ, etc. Malawak po masyado yung inheritance na yan, mga kapatid, no? Pero dito sa Mark 10:17, no? Yung inherit eternal life po dito, ito po yung ating glorified body, no? Na sinasabi ni Pedro sa 1 Peter 1:3-5, no? Na hinihintay natin, na living hope natin, yan po yun. Kaya magkaiba po yan, dalawang yan, mga kapatid. Okay? Sana po malinaw na, no? Ngayon, sinasabi nila promise 1 John 2:25. Maaaring yun ang ginagamit nila, no? Ano na pala ito, no? Sorry. Second rebuttal na natin to. Yung sinasabi nga ni Father Darwin na promise, okay? Maybe they are appealing sa 1 John 2:25. Okay? Tingnan natin yung 1 John 2:25, okay? Sabi po ng 1 John 2:25, and this is the promise that He made to us, eternal life. You see? Wala naman po sinabing eternal life in the future or eternal life if you pass the judgment day. Hindi. Nagpa-promise sa atin na tayo na eternal life. Di pinapangakuan ka lang ng eternal life, no? Yun ang sinasampalatayanan mo kasi Hebrews 11:1 according yung definition ng faith, sabi, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Hindi pa natin nakikita kasi yun dahil nasa laman pa tayo, mga kapatid. Spiritual pa lang yung tinanggap natin. Pero umaasa na tayo na sure ball yun kasi nga po tayo ay sumasampalataya. Okay, nakukuha nyo na po. At lalo na sinabi nga ng Panginoon has eternal life, no? Kaya pangako, sinabi niya na has eternal life, nakangako pa siya sa atin. O di, dalawa pa yun. You see, naiintindihan niyo na po, no? Kaya these are present realities, mga kapatid. Certainly, ang eternal life natin, mayroon yung future aspect, yung resurrection or glorification. Pero malinaw na malinaw po ang Apostol Juan. Consistent po siya na tayo po ay meron ng possession of eternal life, tayong sumasampalataya. Alright? Now, yung ating future aspect, yung po yung redemption of our bodies, Romans 8:23-24 na ating pag-asa, mga kapatid. Okay?
So yan din po ang sinasabi ng 1 Peter 1:3 to 5. Okay? So future aspect of salvation does not negate its present possession and reality. Alright? Number 3, yung sabi niya nga, judgment seat. Okay, ito, maganda to, no? 2 Corinthians 5:10, mga kapatid, no? Hindi nga po tumutukoy agad yan sa judgment, okay? Tingnan natin mabuti, ano ba ibig sabihin ng bima, no? Ano po ba ibig sabihin nun? Pag tinignan mo yun sa Google, ang sasabihin ni Google sa'yo, in ancient Greece, the bima was the raised platform where Olympic athletes stood to receive their crowns and rewards. You see? It was not a place where criminals were condemned to death, but where performance was evaluated. Yun ang sabi ni Google, no? Pero pag tinignan natin sa lexicon, yung bima, sabi ni Strongs, yan daw po talaga ay tribunal chair for rewards and punishment. Okay, dalawa. But at least nandyan talaga yung reward. Okay? Pero mga kapatid, nakita na nga natin kanina, no? Na yan po talaga ay loss of rewards, yung punishment, no? Hindi po condemnation to hell. Pero tingnan natin mabuti pa. Ang sabi kasi ni Pablo sa 1 Corinthians 3:10 to 15, okay? Let each one take care how he builds upon it. Saan yon? Yung foundation, yung mga doktrina na ibinigay nila sa atin, no? Sabi, for no one can lay foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work, ayun ang work, will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Ayun, a reward, no? Pero ito ang kicker sa verse 15. If anyone's work is burnt up, he will suffer loss, though he himself will be saved, mga kapatid, no? So nawalan man ng reward, no? Dahil siguro yung paglilingkod niya may kasamang selfishness, no, mga kapatid, ligtas pa rin po siya, mga kapatid. Hindi lang siya nakatanggap ng reward. So, pagdating sa chapter 5, no, mga kapatid, ng 2 Corinthians, ito pong June na ito, talagang nakikita natin, talagang ito po yung sinasabi nga nating acceptance or loss of rewards, mga kapatid, no? And again, sabi na nga ng mga talata, no judgment, no condemnation. Alright? Tayo po ngayon ay nasa New Covenant, mga kapatid. Yung New Covenant, sabi, law of the Spirit. Okay? Ngayon, pagdating sa 2 Corinthians chapter 3, no, 2 chapters before the chapter 5, okay? Si Pablo nag-i-explain, no? Kino-contrast niya yung ministry of life at saka ministry of condemnation, no? New Covenant versus Old Covenant. Alright? Na yung New Covenant, permanent yon, that gives life. Okay? Nandun po ang mga Kristiyano, wala dun sa old, namatay na sila dun eh. Okay? Kaya pagdating sa verse 1 ng chapter 5, tingnan nyo ha, sabi, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God. Ano tinutukoy niyang earthly home? Yung ating katawan lupa, kasi mamamatay nga ito. Pag ito namatay, yung pupunta tayo dun sa building from God, ano yon? Yung po yung langit. Mga kapatid, nakikita nyo na? Tapos ito maganda dyan, sa verse 5 sabi niya, he who has prepared us for this very thing is God, no? Who has given us the Spirit as a guarantee. Ayun, nakita ninyo? Guarantee yung ating pagpunta dun sa langit. Salvation po yun, mga kapatid. Yan din po yung sinasabi sa Ephesians 1:13 to 14, mga kapatid. Alright? Sana nasusundan nyo. Kaya nga sa verse 6, no, sabi niya, napaka-confident niya eh. So we are always of good courage. Sabi niya, yes, we are of good courage, no? We would rather be away from the body and at home with the Lord. You see? You see such confidence sa assurance of salvation by faith? It would be absurd, mga kapatid, to claim this confidence if condemnation were just around the corner. Nakita ninyo? Kaya sa verse 9, tignan nyo, no? Sabi niya, so whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. Sino yung we? Mga Kristiyano lang yun. Why? Because it is impossible to please God without faith, mga kapatid. Kaya mga Kristiyano lang yan. Kaya siya yung sasabihan na for we must all appear before the judgment seat of Christ. Bakit? Dahil nga sa ating aim to please Him. Ano yun? Service natin yun sa Kanya. No, mga kapatid? Kaya naman tayo talaga ay tatanggap ng ating reward or loss of reward depende sa ating ginawa dito sa katawan. Okay, nakuha nyo na po, mga kapatid. Sana po nasusundan ninyo, no? Kaya mga kapatid, pag yan ay tinuloy mo pa sa verse 21, no? Wala ka talagang makikita, no, mga kapatid, na condemnation, na possibility of condemnation to hell para sa mga Kristiyano. Wala. Ministry of reconciliation na makikita mo. Ano yon? New Covenant pa rin.
Mga kapatid, kaya talaga pong wala, mga kapatid. Wala kahit anong suggestion ng immediate context na ang Kristiyano po pwede pang makondem sa impyerno. Alright? Malinaw na malinaw, mga kapatid. Punta naman po natin yung Matthew 25, okay? Dito rin po nag-appeal si Father Darwin last time, no? Ito po ba ay nagtuturo ng works-based salvation? Hindi po, mga kapatid, hindi. Bakit, no? Kasi po, mga kapatid, no? Malinaw na nga ang Biblia sa Ephesians 2:8-9, no? Not of works, Titus 3:5, not of works. 2 Timothy 1:9, not of works ang salvation. Napakalinaw po ng ibang talata. Kaya itong Matthew 25, mga kapatid, yung pinaghiwalay yung sheep and goats, alright? Hindi po nagtuturo yon, mga kapatid, ng salvation by works. Kung hindi, mga kapatid, ang ating key to interpret it rightly ay nasa verse 34, no? Dito po sa verse 34 ang sabi, "Then the king will say to those on his right, 'Come, who are blessed by my Father.'" Saan natin nabasa yon, mga kapatid? Sa Ephesians 1 verse 3. Okay? Sabi ng dito, he has blessed us with every spiritual blessing in heaven places. Ano yon? Salvation to yon, mga kapatid, no? Ano pa sabi? Inherit, no? The kingdom prepared for you from the foundation of the world. You see? Saan natin uli nabasa yon? Ephesians 1 pa rin. Verse 5 to 11. Okay? "In love, He predestined us for adoption to Himself as sons. In Him, we have obtained an inheritance, having been predestined." You see? Kaya ito po ay mga pinili before the foundation of the world na nakasulat sa Book of Life before the foundation of the world. Kaya itong mga sheep na ito, mga kapatid, ay mga pinili for salvation, mga elect. Okay? Ang keyword ay inherit, mga kapatid. Kaya sila ay gumagawa ng mabuti, kagaya ng sinasabi dyan, dahil sila po ay sheep. Okay? Kaya ang sabi ng Ephesians 2:10, "For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works." You see? Created, mga kapatid, created tayo. Bakit? Dahil tayo po ay pinili na before the foundation of the world. Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Sino nag-prepare nun? Ang Diyos prepared beforehand that we should walk in them. You see? Kaya talaga pong tayo ay magbubunga at magbubunga ng fruits. Yan din po sinasabi ng Panginoon sa Matthew 7. Makikita daw ika sila sa fruits. Nasaan ba tayo? Di ba nasa New Covenant tayo? Bakit ba tayo dinala doon? In order that we may bear fruit. No? Paano tayo nakapunta sa New Covenant? Pangako po kasi yun sa New Covenant, yung Holy Spirit. Tayo po ay ni-regenerate and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. You see? Kaya tayo sumusunod sa Diyos. Kaya tayo nagmamahal sa Diyos. Kaya tayo sumasampalataya. Mga kapatid, kaya naman tayo ay nagbubunga talaga. Sino ba nagdala sa atin doon sa New Covenant? Ang Diyos Ama. Colossians 1:12-13. He transferred us to the kingdom of His beloved Son. You see, kaya tayo po ay namumunga, mga kapatid, dito sa New Covenant. Okay? Ang sabi ng Philippians 1:6, "I am sure of this, that He who began a good work will bring it to completion at the day of Jesus Christ." You see, Diyos po ang nagtatrabaho sa atin. No? Sabi din sa Philippians 2:13, "For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure." Kaya Diyos po ang gumagawa sa atin. Kaya po tayo namumunga, mga kapatid. Siya po ang gumawa nun para sa atin at siya po ang nag-prepare nun. Okay? That's why, no, to conclude, Matthew 25 is not teaching about works-based salvation. Hindi po, no? Ang keyword, inherit, no? The sheep, they inherit the kingdom prepared beforehand, before the foundation of the world. Inheritance is typically based on sonship, not earning. You see? Their sonship and inheritance are both predestined by God, Ephesians 1. All right? Fruit reveals the tree's nature. It does not create the tree. Okay? The sheep do good works because they are sheep. They are not sheep because they did good works, mga kapatid. O, nakukuha nyo na po, mga kapatid, no? Kaya hindi po talaga yan works-based salvation. Okay? So, napaka-exit po talaga ng oras pero marami pa to, mga kapatid, no? Siguro ito na lang po ang last. Sabi ni Father, James 2:17, "Faith without works is dead." Absolutely, we agree, mga kapatid. Absolutely. Kung wala pong makitang good work sa isang nagke-claim na siya ay Kristiyano, pwede po natin pagdudahan ng kaligtasan noon. No? Pero mga kapatid, we say na yung good works ay fruit. Hindi po siya meritorious para sa salvation. Yun po ang pagkakaiba natin dalawa. Because
tanungin niyo po mga sarili niyo Roman Catholics, what is the standard of that good works? Eh alam natin ang standard ng Diyos, perfection, 100%. Hindi pwedeng 99. Pagdating sa kautusan, paglabag ng isa, paglabag sa lahat. You see? Oh, kaya naman, no? Sa inyo, no? Correct me if I'm wrong, Father, no? Pag namatay ka ng merong isang mortal sin na hindi mo na ikumpisal, impyerno ka. You see? Kasi perfection lang po ang makaka-avail sa atin sa langit. Eh hindi natin kaya yun, mga kapatid. Kaya nga po ang Panginoon na God-man, no? The second person of the Holy Trinity, nagkatawan tao, nagpaka-humble, bumaba dito sa lupa upang mamatay sa krus para bayaran ang kasalanan natin, mga kapatid. Lahat po yun. No? Kaya tanggapin po natin, mga kapatid. No? Siya lamang po ang makakapagligtas sa atin. Hindi po natin kaya, mga kapatid. No? Kung pipilitin po natin yon, talagang hindi po natin kakayanin, mga kapatid. Kaya naman ang huli kong pong sasabihin sa inyo, no? In the remaining seconds in my presentation, no? Claim it, kapatid, no? You who believe in Jesus, you have now eternal life. Please believe it for your salvation. All right? Yun lamang po. Maraming po salamat. Thank you very much po, Mr. Orlando. Ayan. Maraming salamat, Brother Erwin. Okay. Stop sharing ko lang pa. Okay, sige. Yan pa. Yan. Alright. Diretso na tayo siguro sa question and answer. Father Darwin, ready ka na po ba, Father? Hello? Hello, Magnes. Pasensya na po. Sige. Pag nag-start ka po, Father, mag-start na po ang time nyo. Sige po. Sige, start na tayo. Sige po. Kapatid, Bro Erwin de la Cruz, magandang gabi kapatid. At sa mga kapatid natin na nandito ngayon. So, ang topic natin is one save, always save. So, itong topic natin, pinatunayan mo na biblical at tinuturo po ito ni Kristo. Itong always, ano ba kahulugan nito? Parati po, no, sa Tagalog. Parate, walang putol. Yun po ang pagkaintindi ko po, Father. Salamat po. Permanent, pwede rin pong permanent. Ginagamit mo po ang John chapter 3 verse 16. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, kung hindi siya always, yung believe niya ay hindi always, maliligtas pa ba siya? Opo, ang sagot ko po, Father. Ito po ang paliwanag ko. I have 1 minute. Okay? Ang sabi po ng Biblia, Philippians 1:29, no? Yung faith natin ay gift from God. Ephesians 2:8-9, sinasabi rin doon, faith kasama sa grace and salvation, gift from God. So, ang pananampalataya po ng Kristiyano, galing din po sa Diyos. Hindi po natin kaya i-manufacture yon sa sarili natin bilang mga makasalanan. Okay? Ngayon, dahil nga po dito pa tayo sa corrupted flesh, sabi nga ni Apostol Juan, no? Kung sino man magsabing hindi na siya nagkakasala, sinungaling siya, no? Minsan po talaga hindi tayo 100% yung faith natin, pero hindi po tayo binibitawan ng Panginoon. Patuloy niya po tayong hinahawakan, patuloy niya pong binabalik sa atin ang faith, binibigay ang faith, binibigay ang repentance. Hindi po tayo maaagaw ninuman sa kanyang mga kamay. Sa kanya po nanggagaling ang faith, hindi po sa ating mga sarili. Yun po ang sagot ko, Father. Thank you po. So, saan mababasa sa Biblia kung hindi always na mananampalataya siya ay maligtas pa rin? Saan Wala po. particular talata yun, bro? Dahil yun yung explanation mo sa specific na talata. Pero believes is always. Yung topic natin is one save is always saved. So dapat ang talata may always. So sabi mo, kahit hindi always na may pananampalataya siya, maligtas pa rin. Saan yun banda, bro? Sa banal na kasulatan? Wala pong ganyan na verbatim kagaya po ng sinasabi niyo, Father. Kasi yan po ay inyo na pong salita yan eh. No? Galing na sa inyo, bro. Teka lang po, I have 1 minute, Father. Okay. Pero, Father, meron pong talata na ang inevitable conclusion ay tayo po ay parating saved. Ano po yun? No?
Ang sabi po ng Panginoon sa John 10:27-30, "My sheep hear my voice, I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them out of my hands and of the Father's hand." No one. Kaya hindi po tayo pwedeng maagaw ng sino man. Nasabi ko nga po kanina, Father, hindi po nanggagaling sa atin ang faith. Hindi po. Hindi po tayo ang nakakapag-maintain nun. Hindi rin po. Diyos po ang nagbibigay nun sa atin as a gift. At ang sabi ng Romans 11:29, no? For the gifts and the calling of God are irrevocable. Irrevocable. Next question, bro. Next question. Yun po ang sagot ko. Thank you. John chapter, susundan kita bro. John chapter 10, ano yung talata mo? 27-30 po, Father. 27-30. Basahin natin bro And then, dito ako magpatuloy na those who hears and believes Apo. shall have eternal life, di ba? Yes, Father. Yes po. Kahit hindi always siya makinig, kahit hindi siya always manampalataya, maliligtas pa rin siya. Hindi po kasi ganun ang meaning nun, Father. Kundi, ang meaning po nun, siya po ay sheep, kaya po siya nakikinig. Okay? Kasi po, siya ay sheep. Kaya nga po ang ginawang analogy, sheep. Kasi ang sheep po, no, kahit dito sa lupa, hindi yan makikinig sa ibang shepherd. Doon lang sa kanyang shepherd siya makikinig. Okay? Ganun din po ang mga pinili before the foundation of the world. Pag tinawag sila ng ebanghelyo, ni-regenerate sila ng Holy Spirit, sila po ay mananampalataya sapagkat ibibigay din sa kanila ng Diyos ang pananampalataya. Kaya po sila makikinig. Pero kung hindi po sila i-regenerate, hindi po sila i-born again, John 3:3 says, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi niya po makikita ang Panginoong Hesus-Kristo, hindi niya maririnig ang Panginoong Hesus-Kristo. Dahil Bro siya po Erwin, ay... objection Mr. Moderator. Okay, pause the time. Yung tanong ko ay kung hindi siya makikinig, hindi always, ang topic natin is always saved. One saved is always saved. So, sa talata mo, parang makonect itong topic natin, kung hindi siya always, yan ang topic natin. Kung hindi siya always makinig, kung hindi siya always mananampalataya, mas save pa ba siya? Opo. Yes or no? Yes po. Yes or no? Yes. Kasi nga po, Father, ina-explain ko nga po, no? Hindi po yun ang ibig sabihin sa John 10 na kung hindi siya makinig, save pa ba siya? Kung makinig siya, save siya. Hindi po yun ang punto ng John 10. Ang punto po ng John 10:27, makikinig ang tupa kay Kristo kasi siya nga po ay tupa. Kasi nga po siya ay born again. At ang born again, sabi ng John 3:3, makakakita siya ng kaharian ng Panginoon. No? Next Kaya question, nga po bro. siya ay makikinig Next question. at So, mananampalataya. sunod na pa tanong dahil always, one save is always saved. So, sunod na tanong dahil sabi mo, maliligtas pa rin kahit hindi always siya makikinig. So ngayon, kahit hindi mag-abide, maliligtas pa rin bro, kahit hindi mag-abide sa Panginoon. Hindi magpatuloy, mag-abide, maliligtas pa rin. Ito po ang sagot ko, Father. Ano? Ang mga sheep po ay mag-a-abide. Okay? Bakit po? Kasi nga po sila ay born again. Ang sabi ng 1 John 2:27, okay? But the anointing which you have received from Him abides in you. Just as it has taught you, you will abide in Him. Kaya po mag-a-abide talaga ang tumanggap ng Holy Spirit. Sabi rin po ng Jeremiah 32:40, no? I will put my spirit to you. I will put the fear of me in you that you may not turn from me. Yun po ang feature ng New Covenant. Gumawa mismo ng paraan ang Diyos through the Holy Spirit para hawakan ang mga sheep, para sila ay sumunod sa sa Holy Spirit, para sila mag-abide kay Kristo dahil sila po ay may Holy Spirit sealed in them. Ephesians 1:13-14. Yun po ang So, sagot. sabi mo kanina bro na hindi tayo perfecto. So hindi lahat mag-abide. Merong mag-abide, meron ding hindi. Kapag sasabihin mo abide lahat, perfecto na tayo. Di ba? Di ba? Hindi po ganoon, Father. Okay? So Kasi merong po, hindi mag-abide. teka lang po, sasagot po muna ako. 1 minute po ako, Father. No. Hindi po kasi ganoon, Father. Hindi nga po sa atin nanggagaling, Father, ang pananampalataya. Hindi po nanggagaling sa atin yon. Hindi po natin kaya yung i-manufacture by ourselves because we are still in this corrupted flesh.
Yung pananampalataya po ay bigay ng Diyos. Philippians 1:29, Ephesians 2:8-9. Kaya po tayo nag-a-abide kay Kristo, 1 John 2:27, because of the anointing, the Holy Spirit na ipinangako sa atin ng Panginoon. John 14:16. No? I will ask the Father and will give you another helper to be with you hanggang kailan? Forever. Forever pong mananatili ang Holy Spirit. Yun po ang dahilan kaya tayo nag-a-abide kay Kristo. Hindi dahil sa ating kakayahan, Father. Yun po ang Sabi mo, yung pananampalataya ay sa Diyos, hindi galing sa atin. Yes. Philippians 1:29 says, no, it has been granted unto you, no, not only to believe in him but to suffer for his sake. Okay? Malinaw. Yung ating pag-believe kay Kristo, grant ng Diyos. Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Gift po ang faith. Sabi sa John 6:65, unless the Father grants, no one can come to me, sabi ni Kristo. Yung coming po is equivalent or parallel to believing. Pag in-exegete po natin yung John 6. Yun po ang sagot ko. So therefore, yung belief natin ay galing sa Diyos lang, hindi galing sa atin. Yes. Pero yung talata mo, sabi ni Kristo, whoever believes in me. So hindi lang galing kay Kristo, galing din sa atin, di ba po? Hindi po ganun, Father. Kundi, ang Panginoon ay nagdedeklara, whoever believes, that is a reality. Whoever believes in me has eternal life. That is a reality. It doesn't follow na ikaw, na manggagaling sa iyo yung believe. That is a reality. That is a declaration of fact. Kaya pero ang sabi ng Biblia, ang ating pananampalataya ay galing sa Diyos. Kaya nga po, salvation is of the Lord. Wala po tayong contribution, Father. Hindi po tayo naghahawak ng ating salvation. Kung tayo po ang maghahawak noon, siguradong maiwawala po natin yun dahil tayo po ay nasa corrupted flesh pa. Naglalaban pa po sa ating spiritual na kalagayan, sa ating spiritual life. Romans 7. Sunod na tanong, sabi ni Apostol San Pablo na let us work for our salvation. So, sangayon ka ba diyan sa sinabi ni San Pablo? Opo, Father, sang-ayon po ako. Pero hindi po yan nagtuturo na trabahuhin nyo ang kaligtasan nyo. Hindi po gano'n ibig sabihin. Pag binasa nyo po yan sa ang salita ng Diyos, sabihin nun, ipamuhay ninyo ang kaligtasang tinanggap ninyo. Yung po ang ibig sabihin ng workout. Para nagwa-workout ng muscle. Okay? Nandiyan na po yung muscle. Pero wino-workout natin. Nagwa-workout tayo. Pinapalaki natin siya. Yun din po ang pagiging saved. Ipinamumuhay po natin. Ine-exhort tayo ng Apostol Pablo, ipamuhay ninyo ang inyong kaligtasang tinanggap. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi po para pagtrabahuan natin ang kaligtasan. Hindi po yun ang ibig sabihin nun, Father. Salamat. So, mali na si San Pablo nito. Work out your own salvation with fear and trembling. Philippians chapter 12 verse 13. Sino ang paniniwalaan namin? Ikaw sa San Pablo? Si San Pablo po, actually, hindi po siya mali. Kayo po ang mali. I'm sorry po, Father. I'm sorry to say that. Pero that is the reality. Bakit? Yung sabi ko nga po kanina, yung workout, hindi po work for. Magkaiba po yung workout sa work for. Yung workout, sabi nga po sa ang salita ng Diyos, ang ganda nga ng salin doon eh, ipamuhay ninyo ang kaligtasang tinanggap ninyo. Sa ibang salin noon, no? Ano ba sabi? Yung ipamuhay ninyo ang inyong sariling pagkaligtas. Pagkaligtas. Ano ba ibig sabihin ng pagkaligtas? Tapos ka ng maligtas. Parang ganito, Father, para masama natin. Maghugas ka ng plato pagkakain mo. Di ba? Maghugas ka ng plato pagkatapos mong kumain. Ganun din po dito. Pagkaligtas, ligtas ka na. Kaya ka nga nagwo-workout dahil ligtas ka na. Yun po ang ibig sabihin. Saan mababasa sa Biblia na yung sinabi mo, don't work out your salvation? Saan yun? Ay wala po kasi kukontrahin niya naman po yung sasabihin niya sa Philippians 2:12. Di po ba? Hindi po pwedeng ganun, no? Ang dapat po natin gawin, unawain na mabuti yung talata, no? Sabi po doon, work out, hindi po work for.
Kahit po pag-aralan yung mabuti yan, Father, kung ano ibig sabihin ng workout versus work for. Hindi po work for ang nakasulat, workout. Pag tinignan niyo po sa verse 13, ano po ang sabi? For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Kasi Diyos din po pala ang nagwo-work sa atin, kaya tayo nagwo-work. Kaya nga po Ephesians 2:10, ang sabi ng Panginoon, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Hinanda po yun ng Diyos para ating lakaran. Yun po ang mga gagawin ng mga tupa na pinili niya before the foundation of the world. Mga ligtas. So, ngayon, sunod na tanong. Sabi mo na hindi kailangan ng cooperation natin. Pero bakit sa Mateo 7:21, not everyone who says to Sorry me, po, hindi ko po narinig, Father. Ano po yung... Mateo chapter 7 verse 21. Okay. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. So, ang tanong bro, no? Bakit hindi sila naligtas? Nanampalataya naman sila sa Panginoon. Hindi po, Father. Bakit po- hindi sila naligtas na may pananampalataya naman sila sa Panginoon? Okay. Ang sagot ko po ito, Father, hindi po ako naniniwalang nanampalataya sila. Iba po yung nagsasabi ng Lord, Lord sa sumasampalataya. Meron pong mga tao nagpo-profess, Lord, Lord, pero hindi naman po sila sumasampalataya. Yun po ay mga false prophets. Nandun na rin po sa taas sa verse 15. False prophets po ang pinag-uusapan doon. Yun po ang pinatutungkulan ng verse 21. Na yung mga yon, mga lawless, makikita daw sila sa fruits. Kasi nga, wala silang bunga. False prophets sila eh. Nagsasabi lang sila, Lord, Lord, hindi ba kami gumawa ng himala sa iyong pangalan? Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila, Father? I never knew you. I never knew you. Hindi po sinabing, I don't know you anymore. Hindi ganun eh. I never. Bakit? Kilala po ng Diyos ang kanyang tupa. John 10:27, my sheep hear my voice, I know them. 2 Timothy 2:19, the Lord knows those who are His. Alam po ng Diyos, kilala niya po. Kaya nga Pero sabi Next tanong, question. parang, Next ano? question. Lumampas ng isang minuto. So, sunod na tanong kapatid. Therefore, itong sinasabi mo na once saved is always saved, ay hindi to contradictory ito sa Matthew chapter 7:37. Nakagawa nga sila ng milagro eh. Hindi po. Hindi pa ako tapos. Nag-proclaim sila sa salita ng Diyos. So, higit pa ito na nanampalataya eh. So, ang tanong, therefore, itong once saved is always saved. Contrary po ito sa Matthew chapter 7 verse 21. Di ba po? Hindi po, Father, never. Kasi nga po, ang tinutukoy po ng Matthew 7 ay false prophets. Nandun po sa verse 15 sa taas. Nagsasabi nga sila ng Lord, Lord, gumawa kami ng himala sa inyong pangalan, pero hindi po totoo yon. Kasi nga po, false prophets sila. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa kanila, I never knew you. Okay? So, ang totoo po, kilala ng Diyos ang Kanya. Kilala niya ang Kanyang tupa. John 10:27, my sheep hear my voice, I know them. Kilala po ng Diyos ang Kanyang tupa. Ito pong mga false prophets na nagsasabi lang na Lord, Lord, gumawa kami ng himala sa inyong pangalan, nagsisinungaling po yun. Kasi hindi naman po talaga sila sumasampalataya. Sila po ay false prophets. Wala po Saan silang mabasa sa talatang iyan, hindi sila sumasampalataya? implied po, Father. Kasi Walang nga po, mabasa. So, wala po. Walang Wala po. mababasa. Wala po mababasa. Implied. Wala. Bakit Next po? question na bro. Bro, next question. Wala. Wala kang sagot. Nagtanong na po siya eh. Oo, kasi sa rule natin, kung walang categorical, pause ko lang time, moderator kung walang categorical o hindi categorical question, walang sagot, kaagad, wala nang paliwanagan doon. Next question na bro. Categorical po ba doon, Mr. Moderator? Hindi. Sabi dito, kung walang sagot sa categorical o hindi categorical, next question. Hindi po. Hindi, kung hindi po categorical, dapat ko pong sagutin talaga yon. Kasi Hindi po, may mga tanong na hindi categorical. nag-agree po kasi kayo sa rule number 3. Baka na-misinterpret niyo lang po yan. Basahin ko po kung walang sagot sa categorical or meron ho ito or hindi categorical. Ibig mo So, sabihin, wala po lahat kayong nabasa. lahat Next kailangan question na po. categorical, ganun. Ganun No, po no. lalabas. Oo. Lahat kailangan categorical. No.
Categorical or hindi categorical. Bakit sa inyo po yung rules? Gusto niyo po Sige i-share? po. Ituloy na lang po natin, tapos i-ano nyo na lang. Sunod na tanong, Next bro. question, bro. Sa Mateo chapter 25, the whole chapter, Opo. no? Yung mga hindi gumawa ng kabutihan ay kambing. Yung mga gumawa ng kabutihan ay mga kardero. Dahil hindi sila gumawa ng kabutihan, na doon sila sa apoy na walang hanggan. At itong gumawa ng kabutihan ay may eternal life. Ang tanong, bro, sabi mo without cooperation, bakit kailangan pa sila gumawa? Nga sabi mo without cooperation, yung salvation. Sagot po. Kasi po, Father, hindi naman po nire-require yung gawa sa salvation. Hindi, kagaya ng pagka-frame ng tanong nyo, parang ang implication nun, kailangan requirement ang gawa sa salvation. Hindi po ganun ang tinuturo ng Matthew 25. Kagaya nga po ng pagka-explain ko, sila po ay mga tupa, nag-inherit. Yung nag-inherit po sila dahil sila po ay anak. At sila po ay pinili na before the foundation of the world, Ephesians 1. Kaya naman sila gumagawa ng good works dahil po sila ay sumasampalataya. Sila po ay tupa. Bunga po ng pananampalataya nila yon. Yung mga hindi naman po sumasampalataya, wala talagang fruits yun. Pero minsan may gawa sila pero it cannot please God because wala silang faith. Without faith, Saan it is impossible mababasa? to please God. Bro, saan mabasa sa Matthew 25 na wala silang faith? Na Ayun tinatawag, saan mababasa na wala silang pananampalataya? Sa'yo lang ba yan or nandyan yan sa Matthew chapter 25? Clarification po, Mr. Moderator. Sige. Anong Ano po clarification? doon ang tinatanong ni Father? Para lang po malinaw, no? Matthew Kasi po, 25, yung goat, sabi yung mo, goat po ba? Yung goat Oo. po ba Teka lang. tinutukoy niyo, Father? Teka lang, Yung goat po ba? teka lang, Yung bro. goat Teka po. lang. Yung Sige, goat. Okay, sige. teka lang, bro. Yeah. Father Darwin, pakiulit po yung tanong nyo para po ma-clarify natin yung tanong at masagot po ni Pastor Erwin. Pakiulit po, Father Darwin. So, sa Matthew 25, malinaw na malinaw, kilala nila si Kristo. Panginoon. At hindi sila naligtas. Kung totoo itong one saved is always saved, dapat maligtas itong Matthew 25. So, ang tanong ko, mababasa ba sa Biblia na yung mga kambing ay hindi na nampalataya sa Diyos? Sa talatang iyan? Nababasa ba? Clarification po, Mr. Moderator. Father, ano po yung verse na tinutukoy nyo na Yung sabi 25, nilang Panginoon? Matthew 25. Anong verse po? Anong verse doon? Yung sinabi Yung niyo sabi pong niya- tumatawag sila ng Panginoon. Hindi. Sa Matthew 25 na tayo. Oo nga Sabi, po, anong verse po doon? kailan ka ba Kasi Panginoon? Sa Matthew, the whole 31? chapter na yan. Sabi, 31 po? kailan 25? Okay po. Ikat mo na yung, verse 31. Verse ikat mo na 31. yung ano natin. Ako. Sabi niya, Okay. Panginoon, kailan ka ba? Tumatawag sila na Panginoon. Yeah, okay. No. Sige po, nakita ko na. Opo. So, kung sasabihin mo na wala silang pananampalataya, kung may pananampalataya sila, itong one save is always saved, hindi to totoo. Kung sasabihin mo din na wala silang pananampalataya, saan mabasa na wala silang pananampalataya? Dahil nung unang teksto mo, wala kang mabasa, personal interpretation mo lang. So ngayon, sa Matthew 25, saan mababasa na itong mga kambing walang pananampalataya sa Panginoon? Clarification, Mr. Moderator. Medyo dalawa na ata yung narinig kong tanong. Ang sasagutin ko lang po yung dulo, para lang po marinaw. Yung dulo. Dulo lang po Okay, muna. sige. Pwede. Sige. Saan 1 mababasa minute. na wala silang pananampalataya? No? Hindi po mababasa verbatim. Okay? Okay. Pero So po, wala ka mali- pong sagot doon kung saan mababasa, no? So Hindi, tatakbo po hindi tayo po, sa rule number 3. Hindi po. Kung walang sagot ng hindi categorical, next question agad ho. Hindi po. So saan consider po ang yan tanong next niya, question Hindi po. categorical, Mr. Moderator. Categorical Tanong niya or saan? hindi categorical? My God. Pwede ko i-share dito yung Father, yung ano ba ang rules. parang naguguluhan ata si Brother Fred doon sa natin, sa rules. Kasi nakalagay wala na dito tayong sa masasagot pagka ganyan. Hmm. Wala na ho Sige. tayong masasagot pagka ganyan lang rule. Hindi kasi wala kang maisagot, wala kang mabasa, ibig sabihin wala kang sagot. So next question po 'yun. Hindi po. Kasi ang pinaka Hmm. sabi mo nga ang tanong mo dun sa dulo kung saan mababasa. So yung sagot mo is wala. So next question po. Wala mababasa. Hindi na po Okay. pwede mag-explain. Sunod na. Hindi na po next pwede question po. Teka lang po, Father. Hindi na po pwede mag-explain, Mr. Moderator. Umagrig po kasi kayo dito sa rules na binasa ko eh. So yun po bago po kasi sinend ko po sa GC tong rules na to. Hindi ko rin Kung po kasi mayroon ang kayong rule na yan eh. Hindi ko rin po maintindihan yung rule na yan. Di bali po, okay, sige po, sige. Father. Next question, Next bro. question po, Father.
So sabi mo kanina, kahit magkasala, maligtas. Totoo ba yan? Objection, Mr. Moderator. Okay, objection, bro. Actually, wala po akong sinabing ganun. Kahit magkasala ka, ligtas ka, wala po akong sinabing ganun na verbatim. So anong sabi mo? Baka na misread lang ako ni Father. Ang sinabi ko po, tayo po ay nananatiling makasalanan. Okay. 1 John 1:8. Pero bagamat tayo nagkakasala, tayo po ay patuloy na nalilinis sa ating kasalanan. May counter objection. May counter objection yata si Father Darwin. Ang counter objection, bro, Father? May counter ka or nag-next question ka na lang? Dahil hindi niya sinasabi na kahit magkasala, maligtas pa rin. Hindi po ganun okay, ang pagkasabi ko. So, Okay, sige. hindi yun. Wait lang po So, moderator's time po para sa pagsasaayos ng debating ito at sa ating magmo-moderate lang po muna ako sa inyo. So, may objection po at may counter si Father Darwin. So, ang mangyayari nito is nagka-objection siya dahil hindi siya sinabi. Siguro, Father Darwin, paki-refresh yung tanong mo, Father, para linya niya yung isasagot niya, Father. Paki-refresh po. Tapos tuloy natin yung time. So, sunod na tanong, bro. Dahil sabi mo, one save is always save. No? At paano itong mga, dahil wala kang talata na sinasabi na itong kambing, itong mga fake na mga prophet, meron ka bang talata, bro, na nagsasabi na wala silang pananampalataya? Meron, wala? Itong mga kambing, walang pananampalataya. Itong mga faith. Meron po, Father. Meron pala. Po. Pero, hindi po verbatim kagaya ng sinasabi nyo na yan. Kundi, sabi ko nga po kanina sa Matthew 7, kung uunawain natin mabuti, sila po ay false prophets. Paano po magkakaroon ng pananampalataya ang false prophets? False prophets nga po sila. So, yun po ay definitely the logical conclusion of the verse. Kaya nga po sila, so nagsasalita lang sila ng Lord, Lord. Pero totoo, false prophet sila. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila na nakakabasa ng puso ng tao, I never knew you. Kasi alam ng Panginoon na wala silang pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon sa John 2, sa pinakadulo, verse 26 ata yon, nababasa niya ang puso ng tao. Alam niya, nababasa po yun ng Diyos. Kilala niya kung sino ang kanya. 2 Timothy 2. So, natanong, bro, sabi mo faith alone kanina faith alone. So enough na yung mga faith ng ng mga fake false prophet dahil faith alone din sila Anong kaibahan sa inyo? Opo, yung mga false prophet po, yes, faith alone din po 'yon. Bakit po? Malinaw po kasi 'yon sa Hebrews 11. By faith Abraham, by Moses by faith, Sarah by faith, puro by faith lang po 'yon. Ang sabi po ng Jonah 2:9, salvation is of the Lord. Sabi po ng Habakkuk, nalimutan ko lang po, no? The righteous will live by faith. So even sa Old Testament, Father, ay ang salvation is by faith through the coming Savior. No? Sumasampalataya na sila doon sa coming Savior. Bagamat hindi pa nila nauunawaan ng husto, pero sumasampalataya na sila. Doon po sila naligtas. Genesis 15:6, okay? Abraham believed and it was counted to him as righteousness. Kay Abraham pa lang po faith na. So faith alone po ang salvation. Pero ang faith na yon, it's not alone. Talagang mamumunga po yun ng good works. Next question, bro. Okay, yun po ang sagot po. So saan mababasa sa Biblia na nagturo ang mga apostolate na faith alone? Doon po sa Romans 1:16-17. Ang sabi po doon sa Salin 16:17 po. Romans 1:17. Okay? The gospel reveals the righteousness of God that comes by faith from start to finish. As it is written, the righteous shall live by faith. So that is faith alone. Sa Romans 4 po, ang sabi, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. If it is by works, he has something to boast about, but not before God. That's why he is saved because of his faith, not because of his works. Kaya nga po, salvation is justification by faith alone in Christ. Yun po. Bro Erwin, dinagdagan mo ng alone
dinagdagan mo yung talata dito, Roma chapter 1 verse 17. Bakit mo dinagdagan ng alone? Opo, hindi ko po naman dinagdagan kundi yun lang po ang talagang logical conclusion ng talata. Kasi sabi po nga doon, by faith from start to finish. So ibig po sabihin nun, faith alone po ang logical conclusion nun. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya mula sa umpisa hanggang sa dulo. Faith alone. For So- salvation. But, sabi ko nga po kanina, Father, yung totoong saving faith na yon, mamumunga po yon ng good works. Yun po ay bunga na lang. Hindi po yun ground ng ating salvation. Yun po ay fruits ng ating salvation. So, aminin mo ngayon na walang term na faith alone sa Bible? Yes or no? Ay, meron po. Saan? No? On the negative. Okay, James 2:24. James doon, 2:24. Sabi po doon, not justified not by faith alone. Okay, pero ito po ang difference. Yung James 2:24, hindi po yun about justification in the sight of God. Kundi yun po ay vindication of one's saving faith in the sight of men. Ang context po noon nasa verse 18. Sabi ni Santiago, "Show me my faith, I will show you my faith by my good works. Show me your faith by your works, and I will show you my faith by my works." Show me, magpakitaan tayo. Sabi niya sa verse 10, verse 12, so speak and so act. Hindi lang pwedeng basta magsalita ka lang. Kailangan makita rin yung gawa para mapatunayan mo sa iyong kapwa. Bakit? Hindi naman nakikita ng kapwa yung puso mo eh. Hindi niya nakikita yon. Ang nakikita lang ng kapwa yung labas. Pero ang Diyos, alam niya. Alam niya ang laman ng puso mo dahil in the first place, siya naglagay sa iyo ng faith. Siya nagbigay sa iyo ng faith as a Next gift. question, bro. Next question. Sunod na tanong, itong James chapter 2 verse 24. Not by faith alone, contrary po ito sa position mo. Sabi mo faith alone, contrary po ito. Sabi, kinukuot mo ito. Mabasa natin yung contrary sa'yo. So bakit ka nagpatuloy na contrary naman itong talatang itong kinukuot mo, James chapter 2 verse 24. You see that a man is justified by works and not by faith alone. So, ang tanong ko, bakit kinukontra mo itong talatang ito? Ay, hindi ko po kinokontra, Father. Kundi, pinapaliwanag ko po na yan po ay hindi tungkol sa salvation. Hindi po yan justification in the sight of God. Yung pong justification in the sight of God nasa Romans 3:20, no? By the works of the law, no flesh shall be justified in His sight. Yun po ang judicial justification, yun po ang salvation. Pero yan pong nasa James 2:24, yan po ay vindication or justification in the sight of men. In the sight of men po yan, hindi po yan para sa Diyos, para sa tao. Kaya nga po ang context niyan, verse 18, show me your faith and I'll show you my faith. Yun po ang ibig sabihin niyan, Father. Hindi po yan tungkol sa justification before God. Yun po ang sagot ko. Sabi mo, Ganito po yan, Father. Yung pong sinasabi niya ay dead faith. Sabi ko nga po kanina, kung ang tao nagpo-profess lang na siya may pananampalataya, pero talagang wala tayong makitang fruit sa kanya. Wala siyang works of love. Okay? Yun po ay hindi saving faith. Yun po ay dead faith. Yun din po sinasabi ni James. No? Kung walang works, that is dead. That it cannot save you. Hindi talaga makakapag-save po yung dead faith. Okay? Ang totoong saving faith ay na active. Verse 22, nandyan. Active, buhay. Yun po, nakakita po dahil buhay dahil gumagawa siya. Kagaya na ipinakita ni Abraham nung in-offer niya si Isaac sa verse 21. Yun po ang totoong saving faith. May bunga. Yes, next question po. so, itong faith alone, example ba ito sa dead faith? Walang gawa faith alone. Di ba? Sample po. Kasali Apo. ba kayo sa dead faith? Ay, hindi po, Di ba po? hindi po kami Hindi po kasali kasali. doon at hindi po yun faith alone. Hindi po yun faith alone na kagaya na sinasabi namin sa justification. Yan pong sinasabi ni James John ay wala siyang works, wala siyang fruits of works. Dead faith. Yun po ang ibig sabihin, yun po ang exact term, dead faith. Kasi nga po patay. Hindi po saving faith yun. Kasi hindi po talaga siya faith in the first place. Peking faith po siya. Nagsasabi lang sa bibig,
pero wala naman talaga sa puso. Kaya nga wala siyang maipakitang gawa. Kaya hindi po talaga makakapagligtas yun, Father. Ang makakapagligtas, yung totoong saving faith na nakikita ng tao na namumunga. Although hindi rin po perfect, Father. Hindi rin po perfect. Kaya ang ating ground of salvation ay hindi po sa gawa. By faith alone in Christ. Dahil siya po ang naka-perfect. Kine-credit lang po sa atin yon. By faith sa Kanya. So ano Next ba question. ang hahatulan base sa banal na kasulatan bro sa pagbalik ni Kristo? Ang atin bang gawa o ating faith? Base sa Biblia. Base po sa Biblia, ang hatol po para sa mga Kristiyano ay judgment seat of Christ. Yung ating pong mga gawa na ginawa sa laman. Upang tayo po ay bigyan nga po ng reward, Father. Hindi po para tayo i-condemn. Kasi nga po, sabi ko nga po sa presentation, yung ating pong mga service sa Panginoon, meron po yung kaakibat na reward pagdating niya. Pero hindi po yun pareho sa eternal life. Ang eternal life po, malinaw. Ephesians 2:8-9, Titus 3:5, 2 Timothy 1:9, wala pong kasamang works. Only by faith. Okay? So, magkaiba po ang eternal life sa reward. Sunod, kung hindi siya mag-endure, maliligtas ba siya? Yes or no? Clarification, Mr. Moderator. Okay. Pwede po Sige, bang malaman lang kung anong verse yung tinutukoy ni Father? Kasi wala siyang binigay na verse no? Kaya medyo wala akong reference nung ginagamit niya. Pwede po bang Dahil malaman? sabi mo dito, always dapat mag-endure. Wala po kayong verse na Once gagamitin, saved, Father. Once saved, always saved. So kahit hindi siya mag-endure, maligtas pa rin. Mr. Moderator, can you Nalito ako rule sa that out? sa topic mo eh. Teka lang po. Clarify ko lang po kung may Moderator po. verse ba siya Okay. o wala. Kung wala, So, sasagutin ko na po. So nagtatanong siya bro dun sa topic bro. So wala siyang Topic, sinabi bro. dun sa verse. Sige, sige. Oh, wala po Once sa topic. Okay. At least Is klaro lang po always. kasi gusto kong sagutin ng tama. Okay, sige Wait po, lang. Father, Once pakiulit po. Always saved. Okay. So, yung tanong ko kanina na kapag hindi siya magpatuloy, maliligtas pa ba? Sabi mo kanina, yes, di ba? Hindi po, wala pa ako sinasabi. Kundi, kinlaro ko po kung anong verse yung ginagamit nyo dyan sa tanong nyo. Kanina, di ba kanina, sa unang tanong ko, kung hindi siya magpatuloy sa pananampalataya, maliligtas pa rin. Ay, hindi po ganun ang pagkaka-frame ng tanong kanina, Father. Yung unang tanong ko, kanina. Hindi po. Ang una po niyang tanong sa akin, no, yung bang faith ay, kung wala na siyang faith, ang sinagot ko po doon, ang faith po hindi nanggagaling sa atin, bigay po yun ng Diyos. Yun Saan po ang basa sinagot ko. na galing Yung sa ngayon Diyos naman yung po ang faith? tanong nyo, endurance. Bro. Iba naman po Bro. yun eh. Saan basa sa Biblia? Dahil nakita ko, puro opinion mo yung mga sinasabi mo eh. Kung tatanungin kita, Mateo City 21, saan mababasa? Wala. Na may pananampalataya sila. So ngayon, ang tanong ko, gusto ko galing sa Biblia. Saan mabasa sa Biblia na kahit hindi magpatuloy, always, isa lang, once saved, always saved. Saan mabasa ba ito sa Biblia? Once saved, always saved. Clarification, Mr. Moderator. Kasi ang una ko nadinig, saan mababasa ang Biblia Hindi, bro. kung hindi magpatuloy? Tapos naging once save, always save. Ano po doon sa dalawang yon? So, yung pangalawa. Yung once save, always save. Okay. Mm. Okay. Ang sagot ko po, Father, wala po kasi title po yan ng doktrina. Okay, wala bro. Next question Title bro. po kasi yan. Wala siyang masagot. Okay, next So, question. Aaminin mo, itong title o doktrina ninyo, wala ito sa Biblia? Yes, yung title po. Kagaya rin Wala. po ng Trinity, wala rin po sa Biblia yung Salamat. Trinity. Oo. Yung purgatory niya, wala rin po sa Biblia yung purgatory. Umabot ka sa ano eh. Hindi, ibig sabihin po, inahalin tulad Lumabas ka na sa topic, Teka lang bro. Teka lang. Moderator's time. Nasa rules lang ako, pinatutupad ko lang yung rules bro, no? Out of topic is not accepted bro. So, next question, Father. Parallel lang po yung parallel lang. Sunod, kahit nagkasala bro, makapasok sa kaharian sa langit? Yes or no? Opo, bakit po? Kasi parati po nakataklob ang perfect righteousness ng Panginoong Jesucristo sa mga ligtas. Ang basis po ng kanyang salvation, hindi sa kanyang righteousness. Kaya nga po sabi ng Titus, no? Not a righteousness of my own, Philippians 3 po pala, no? Not a righteousness of my own that comes from the law. Okay? Kundi the righteousness that comes by faith, Philippians 3:12. Okay? Doon po, yun po ang basis sa salvation. Hindi po yung kanyang righteousness.
Nagkakasala pa ho kasi tayong mga Kristiyano dahil nga po tayo nasa laman pa. 1 John 1:8, 1 John 1:10. Mr. So, Sorry, nabutan ng time. salamat bro. Salamat bro. Salamat po, Father.